Handa na kayo matulog. Yan! Dapat, sister, baguhin na yung title ng End of the World. End of the War. End of the War. Wala ng war. Yan, okay na. Sa akin ang joke. Yan. Sabi ng Panginoon. Nang makita ng Panginoon ang maraming tao na nanlulupay-pay at ito, na parang walang pastor, siya ay nahabag sa mga tao. Amen? Lalo na ngayon, ang panahon na yun, marami na pala yung ito. At gabag-gabag dahil sa kanilang mga problema. Amen? Kaya naman, napapanahon na naman ngayon sa ating panahon, sa bagong panahon, ang napakaraming mga taong nababagabag at dugo. Amen? Lalo na ngayon, sa kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang bansa, ang mga kalamidad na nangyayari, katulad ng nangyari sa General Santos. Amen. Ang malakas na pagbindol. Ang mga kalamidad na nagdudulot ng takot at pangamba ng marami sa atin. Amen? Mga kahirapan, mga pagkawatak-watak at pagtatalo-talo, lalo na sa lipunan, sa politika. Amen? At tunay na yan ang nagiging dahilan kung bakit marami ang naghihirap. Amen? Kung marami ang nababag-abag, nalilito na kung ano na ba ang nangyayari sa mundo, lalong-lalo na po dito sa ating bansang Pilipinas. Amen? Amen? Kaya naman, ang paghahabag ng ating Panginoon ay hindi mawala-wala sa kanyang puso. Kaya naman, tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi, napakarami ng aanihin, ngunit walang mag-aanin. Kaya sabi ng ating Panginoon, ipanalangin niyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng maraming manggagawa sa kanyang anihin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya naman, ang ginawa ng ating Panginoon ay, ano ba yung sagisag ng ani? Ani. Yung ani. Ang ani ay sumasagisag sa napakaraming pagkakataon upang mayati ang pag-ibig at awa ng Diyos sa mga tao. Amen? Kagalingan at kasaganaan at kalayaan sa lahat ng masama umaalipin sa mga tao. Amen? Ano ba yung mga masasamang umaalipin na yan sa mga tao? Mga bisyo. Mga bisyo. Yan. Kaya naman, ang pagtawag sa ating dalawa, ang Panginoon tinawag ang kanyang mga alagad sa kanilang pangalan. At sila ay binigyan ng kapangyarihan na makapagpalayas ng masamang espiritu, makapagpagaling sa mga may sakit, mapanatag ang kalooban ng mga taong naguguluhan upang magkaroon ng kapayapaan, binigyan ng kapangyarihan para mabuhay ang mga patay. Amen? Ayan na nga. Ano ba yung masamang magpalayas sa mga masamang espiritu? Ang mga masamang espiritu na dapat pakalaya ay ang masasamang bisyo. Yun na nga, sabi natin kanina. Yung mga pagnanakaw, pagpatay, mga kasinungalingan, pagkawatak-watak, pagbabahagi. Amen? Na nangyayari ngayon sa ating panahon, lalong-lalo na po sa ating
bayan. Amen? Kanya-kanyang pukulan ng puti sa mukha. Amen? Kaya yung mga paghatol sa kapwa, paninira sa kapwa, ang ibig sabihin, mga marites. Amen? Yan ang masamang espiritu na minsan ay umaalipin sa mga tao. O kaya ang kaguluhan ay nangyayari. Mga inggit, yan, mga galit sa puso, yan ang nagiging sanhi ng mga kaguluhan at pagkakawatak-watak. Kaya hindi nagkakaroon ng pagkakaisa. Amen? Kaya may kanya-kanya silang may kanya pataasan ng ere, kumbaga pataasan ng loob. Pataasan ng yan. Kaya yun na nga, humira nga ang ating Panginoon para ang mga alagad niya ay humayo at ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon na malapit na ang paghahari ng Diyos. Amen? Kaya tayo din ngayon lahat ay tinatawag ng ating Panginoon upang ipahayag sa lahat ng tao ang paghahari ng Diyos, ang pag-ibig at habag ng Diyos sa mga tao upang ang lahat ay makalaya sa lahat ng mga pagkagapos na umaalipin sa atin. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya, ang masamang espiritu na yan, kailangan kalayasin. Mga sakit na umaalipin sa atin. Amen? Mga sakit, hindi lang sa physical nating karamdaman, pati sa ating mental, emotional, at hindi ang pang-espiritual. Amen? Kaya naman, ang pagsusuko ng ating Panginoon sa kanilang mga alagad ay napaka-mahalaga at makabuluhan. Amen? Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang paghayo, at tayo din ay tinatawag ng ating Panginoon na katulad ng mga alagad na tayo ay inutusan niya na humayo, sabi na nga ng ating kapatid kanina, na ang mensahe niya lagi ay ating tugtid ang mga ipinag-uutos niya sa atin. Ang mga tungkulin na ipinagaganap niya sa atin ay dapat natin gampanan ng may pag-ibig, may kababaang loob, may katapatan, at may kalagalakan sa ating puso upang tayo ay maging matagumpay. Amen? Kaya, yun na nga, mahalaga talaga na ang ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Ano ba yung mabuting balita? Yun na nga, ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan at ang kaligtasan ng sino mang sasampalataya at mananalig sa Kanya ay maliligtas at magkakaroon ng mabuting buhay na walang hanggan. Amen? Ay doon na nga, buhayin daw ang mga patay. Kaya natin pumuhay ng patay? Opo, amen. Kaya natin bumuhay ng mga patay. Hindi po ang literal na patay. Kundi yung patay sa pananampalataya. Amen? Sino ba yung mga patay na yan sa pananampalataya? Yung mga patay sa pananampalataya, sinasabi nila, naniniwala sila sa Diyos, alam nilang may Diyos, pero hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Amen?
Yun ang patay sa pananampalataya. Ano ang kanilang sinusunod? Ang kanilang mga sariling kaisipan. Alam nila na ang kanilang ginagawa ay tama. Huwag niyo kong pakialaman. Alam ko ang aking ginagawa. Yan pa ang sasabihin sa iyo. Pero, sabi nga, kung tayo daw ay magbubuhay ng patay sa pananampalataya, ay kailangan paliwanagan natin sila ng mahinahon. No? Hindi yung susumbat natin sa kanila yung kanilang ginagawang masama. Kundi ipapaliwanag daw natin ng naaayon sa kalooban ng Diyos na ipauunawa natin sa kanila at ipapaliwanag ng ang kanilang ginagawa ay hindi makakabuti para sa kanila, makakasira ng kanilang buhay, makakasira ng pamilya, at higit sa lahat, sila ay mapapahamak. Amen? Kaya, at ang pinakamahalaga talaga, ang pinaka-powerful, kumbaga, kung hindi sila nakikinig sa atin, tsak yun na ang panalangin natin kapag dininig ng Diyos. At kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, ang ating panalangin para sa kanila ay ibibigay ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat sabi nga, kapag tayo ay matuwid sa paningin ng Diyos, lahat ng ating hihilingin ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Amen? Lalo pat ito, ang ating ipinapanalangin ay sa kabutihan ng ating kapwa. Amen? Palakpakan natin ng ating Panginoon. Kaya, kung tayo ay mananalangin, huwag puro yung para sa sarili natin. Sa akin po, ako po, yun, kailangan daw unahin natin ang ating kapwa. Meron niya nag-share sa akin kung natatandaan pa. Kailangan daw sa ating panalangin, unahin natin yung malayo sa atin at nagagalit sa atin. Pangalawa, yung mga taong